Magandang umaga ay magandang araw sa inyong mga ka-OFW, magandang gabi po sa iba. At ito nga nagbubukas po ako ng OFW tutorial YouTube channel. At ngayon nga nagbabasa ako ng mga comment. Lahat po ng comment sa how to get OEC exemption. Hi sir, now pa lang ako magbabakasyon this year at babalik sa same employer. Paano po ako ma-exempted sa OEC? At kung kukuha naman ako sa OEC, kukuha naman ako ng OEC, di ba may expiration date yun? 30 days, 2 buwan po ako magbabakasyon. Paano po ang gagawin ko? Sir, paano po kung andito na ako sa Pinas? Ask ko lang po, paano ako mag-apply? Thanks. Sis, maraming nag-comment. So, maraming salamat. Una sa lahat, maraming salamat po sa mga nag-comment. Maraming salamat po at napanood ninyo itong tutorial. At ako'y natutuwa mga kabayan at nakakatulong po ito sa inyo. At ito nga, maraming nag-comment. Ibig sabihin, marami pa pong ibang hindi alam ang ganitong proseso. So ngayon, sasagutin ko po isa-isa ha. Hindi itong mga tanong, pero sasagutin ko po yung in general, sasagutin ko po yung proseso. So, ayon po sa akin nalalaman at ayon sa na-experience ko. Okay. Okay, at ito nga, sasagutin ko itong mga tanong in general, ayon sa akin nalalaman at sa na-experience ko rin. Okay. Number 1. So, unang-unang gagawin po ninyo, ito. Unang-una, gumawa po kayo ng BM Online account. Okay? I-disregard nyo muna kung same employer ba yung babalikan mo. Once na magbabakasyon po kayo, a month ago or minimum of 7 days before ng vacation nyo, dapat makagawa po kayo ng BM online or mas maaga mas maganda. Okay mga kabayan? Tapos mag-fill upan nyo po yun doon. Fill upan nyo po yung lahat ng mga kailangan doon. Meron naman, malalaman nyo naman rin kung hindi nyo po alam yung pag-fill up, meron pa akong tutorial nyan. I-browse nyo lang po yung tapusin nyo po lahat doon kailangan yung fill upan. Tapos, pag natapos nyo na yun, ibig sabihin, may account na po kayo. Wag nyo po kakalimutan itong username and password, okay? Kasi, magiging kadikit nyo na yan habang kayo ay nag-abroad, okay? So, malinaw na po yun. I-disregard nyo po muna yung basta gumawa lang po kayo ng account, i-disregard nyo po yung sa isip nyo na same employer po yung babalikan ko, paano, exempted po ba ako? I-disregard nyo muna yun. Darating tayo doon. Okay. Pangalawa, kung first time ninyong gumawa ng BM online account, kahit same employer pa yung babalikan ninyo, kailangan nyo pa rin ng BM online para mag-set ng appointment. Paano yung tanong ng kabayan? Sir, paano yun? 7 years, 8 years, 100 years na ako dito sa company ko. Same employer pa rin yung babalikan ko. Okay, ang tanong, nakapaggawa ka na ba ng BM online noon? Okay? Kung wala, kahit same employer po yung babalikan ninyo, kailangan nyo po pa rin yung BM online account for the first time to set an appointment. Puntahan nyo po yung appointment ninyo. Pag meron na kayong BM online account, babakasyon po kayo, puntahan nyo po yung BM online ninyo, mag-set po kayo ng appointment doon. Meron po akong tutorial noon how to set an appointment to get an OEC. Nasa tutorial OFW channel, YouTube channel. Okay? Puntahan nyo po yun. Magbabakasyon po ako. Ito po yung kompleto yung mga details ninyo. Kailangan passport. Kasi dati ako, nung nagbakasyon ako, first time kong mag-BM online, pumunta ako nag-set ako ng appointment. Nadala ko yung passport pati yung visa. Magbabayad po kayo at least 9 reals ata yung nabayaran ko kasi valid pa yung uwa ko. Pagkatapos yung magbayad doon, may resibo na kayo. Puntahan nyo po, buksan nyo po yung BM online ninyo, account. Makikita nyo po nyo doon yung OEC ninyo. Ready to print. Bali, yun yung ipiprint ninyo. Tapos yun po yung dadalhin nyo at yun po ipapakita ninyo pag nagbakasyon kayo sa Pilipinas, pabalik po kayo dito sa abroad, yun ang ipapakita ninyo dun sa nag-a-assist dun sa NAIA terminal. Okay? Okay na po tayo doon. So ngayon, nakapagbakasyon ka na,
may BM Online account ka na, bumalik ka ng abroad, okay, after 1 year, bakasyon ka ulit. Ayan. Pag nagbakasyon ka ulit, mo pa ba mag-set ng appointment? Hindi na po. Okay? Hindi na po kailangan mag-set ng appointment. Bakit? Kasi may BM Online account ka na, tapos magbabakasyon ka, ang babalikan mo with the same employer. Okay, kaklarify ko lang po ha. Magbabakasyon ka with the same employer, punta ka lang po dun sa BM Online account profile niyo. Okay. Makikita niyo po dun yung mga option, acquire OEC exemption. I-click niyo lang po 'yon. Or sundan niyo na lang po yung latest video ko, yun na po 'yon, yung how to get OEC exemption. Okay? Isa-summarize ko lang po. Unang-una, dapat meron kang BM Online account. Tapos mag-set ka ng appointment pag malapit na yung bakasyon mo, mag-set ka ng appointment doon. Tapos puntahan mo yung appointment mo. Tayo punta ka sa Polo, kung saan naka-schedule yung appointment mo. Magbabayad ka doon, magbibigay sila ng receipt. Babalik ka doon sa BM Online account mo. Makikita mo doon yung binayaran mo, tapos ipiprint mo yung OEC mismo. Kung sa susunod na taon magbabakasyon po kayo, hindi mo na po kailangan mag-set ng appointment, kundi pumunta ka lang doon sa BM Online account mo. Okay po. Tapos punta ka doon sa profile, OEC exemption, i-click nyo lang po iyon. I-input nyo po yung date pabalik ng abroad, tapos click nyo lang yes, tapos mayroon silang ibibigay sa yung code na numbers. Yun po yung i-keep nyo yun po yun. Pwede nyo kopyahin, pwede nyo i-print, pwede nyo picturean. At yun po yung ipapakita ninyo bago kayo aalis ng Pilipinas sa pagbakasyon ninyo. Okay po? Sana malinaw po lahat. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Maraming salamat. Sana sana i-share nyo to sa ibang OFW at makatulong naman. At kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo kasi araw-araw naman po akong nagbubukas ng YouTube. So maraming salamat sa suporta mga kabayan. Mabuhay po tayong lahat.